budang! So ngayon ay kakain ako ng nilagang saging tapos isasawsaw ko sa ginamos or bagoong kung sa Tagalog, bagoong isda. Habang kumakain ako ng saging, no? So may itatapik tayo. So ito na nga. So may nakita ako sa Facebook na nag-post about sa purpose. Hindi naman ako nag-judge sa kanya, no, kasi nag-post siya. Kaya kasi tayong ano niyan eh. Pananaw, 'di ba? Tama ba, pananaw? So about doon sa purpose na 'yon na sinasabi niya na na yung mga nabibigyan daw ng purpose sa Pilipinas ay iniinom lang daw, tapos sinusugal. So ano masasabi mo doon na about sa purpose na 'yon na may nag-post na kababayan natin, OFW din. So, ikaw muna mag-salita about doon kasi kakain ako. Hindi naman agree ka ba na lahat ng binibigyan ng ayuda or purpose sa Pilipinas ay sinusugal lang daw at iniinom? Hayahay daw yung buhay ng mga nabibigyan ng purpose. Tama ba? Agree or disagree? Unang-una naman sa lahat, no, wala naman kasi ako sa posisyon nila para i-criticize sila sa ginagawa nila sa pera. Saka hindi naman ganun karaki yung binibigay ng purpose sa sa mga member. Ang alam ko every 2 months yan sila nagbibigay. Saka 1,000, 500 per month. Hindi, depende kasi sa edad ng bata. Like for example, elementary pa lang yung bata. So, syempre may makukuha yun hanggang high school. Hanggang 17 years old yata na. Kasi pag 18, hindi na pwede eh. So, hindi naman ganun kalakihan yung binibigay ng purpose. Depende pa din yun sa estudyante or sa ilang bata yung mabibigyan. At saka unang-una, yung purpose na yan is para sa mga batang nag-aaral. Correct. Hindi para doon sa parents nila. So, kumbaga, yung parents nila ang mag-withdraw, ang nag-apply for purpose para sa mga anak nila. So, it doesn't mean na para sa kanila yung pera, hindi. Sabihin na lang natin na binibili nila ng pagkain. Oh, kaya nga eh, kasi yun yung tawid gutom na din yun yung binibigay ng gobyerno na purpose para din sa mga nangangailangan. At isa pa, kaya nga sila nakuha bilang membro ng purpose kasi mas sila yung nangangailangan, 'di ba? Hindi naman bibigyan niya kundi kailangan sila yung bibigyan eh. Gets mo ba? At saka swerte nating mga OFW, yung sinasabi mo na tayo mga OFW ay nagpapakahirap tayo dito sa ibang bansa. Tapos yung mga nabibigyan ng purpose sa Pilipinas ay naghayahay ang buhay. Be grateful ka na lang kasi naka-abroad ka kahit papaano, may sinasahod ka at yung sahod mo na yun is napapadala mo doon sa mga anak or sa pamilya mo kahit papaano eh hindi na sila kailangan pang pumila doon sa ayuda na yun kung saan ang merong nabibigay na ayuda, di ba? Yung comment ko dyan, dalawang choice lang yan eh. Kung choice mong maging member ng purpose, umuwi ka ng Pinas. Tama. At mag-member ng purpose, tingnan natin kung kakasya sa'yo yung mag-member ng purpose. Hindi naman hindi naman kasi lahat ng parents na may mga anak ay nabibiyaan ng may magandang trabaho, nasasapat para sa pamilya. O sige, doon na tayo sasabihin nila, anak-anak tapos kulang yung sahod o wala naman palang pera, gano'n. Doon na tayo. Ang kasalanan ng magulang ay hindi kasalanan ng mga anak. At hindi kasalanan ng buong mundo. O hindi kasalanan ng buong mundo. Kumbaga, hindi na dapat natin ipamukha pa sa kanila na ganon. At saka sino ka at sino ako na para i-judge natin yung mga nagtatanggap ng purpose sa Pilipinas, di ba? Pasalamat na lang tayo kahit papano napapakinabangan nila yung sabi mo nga, yung tax, di ba? Pasalamat na lang tayo kahit papaano napapakinabangan nyo ng ibang kababayan natin. Hindi naman lahat hindi lahat ng Pilipino sa Pilipinas ay nabibigyan ng purpose. Like sa 100% siguro mga 40 to 60% lang nabibigyan, di ba? Tsaka sino ka at ako na i-judge natin siya. Hindi ako nag-judge no. No hate naman, just love lang.
So parang, at saka katulad ngayon, kumakain ako ng saging at ginamos, nasasaw ko sa ginamos. So kasalanan ba nila na kumakain ako ng ginamos at saka saging? Hindi, kasi choice ko to eh. Choice kong kumain ito. Kung tutuusin nga, mas mahal pa nga to eh. Ang mahal ng saging dito sa ibang bansa, dito sa Qatar ang mahal. Ang mahal ng mga gulay dito galing sa Pilipinas. So 'di ba? Kung ano man ang kinakain mo ngayon, diyan, hindi kasalanan yun ng mga nakatanggap ng purpose. Choice mo 'yan na kumain ka ng kung anong kinakain mo ngayon. Hindi mo dapat kailangan isisi yun sa kanila. Kailangan bang pamukha sa kanila or sisihin sila sa kinakain mo kasi nga nagtitipid ka? Kasalanan mo yun. Kung tutuusin nga, deserve mo kumain din ng masarap paminsan-minsan kasi nga nagtatrabaho ka, di ba? At saka, sabi mo nga malaki yung tax na ibinibigay mo sa Pilipinas. Bakit hindi mo bigyan yung sarili mo na para reward man lang sa kapaguran mo sa buong buwan? Kumain ka ng masarap, yun lang. Tsaka pangit yung kinokontent mo yung gutom ng ibang tao. Kasi sige, congratulations, nakaraos ka na sa kagutuman, hindi ka member ng purpose, congratulations. Pero hindi mo kailangan i-criticize yung mga tumatanggap ng purpose. Kasi, masabihin man natin may choice yung pagiging mahirap. Wala kasi sitwasyon eh. Kumbaga wala kang sitwasyon nila para husgahan mo sila. Like sinasabi mong umiinom sila, okay, sabihin natin, okay, agree ako dun. Na mga kapwa natin Pilipino is pala inom talaga. Yes, agree ako dun. Hindi ibig sabihin na tumatanggap sila ng purpose. Paano kung may trabaho sila? Alam ba, may trabaho sila, tumatanggap ng purpose yung asawa nila. So doesn't mean na hindi sila pwedeng mag-enjoy sa buhay. Doesn't mean na hindi sila pwedeng uminom ng alak. Minsan kasi yung alak, ano na yan, pampawala din yan ng stress. Hindi natin alam kasi kung anong pinagdadaanan ng mga tao na yan eh. Tapos ngayon, i-judge mo. Paano kung dinibdib nila yung sinabi mo? Kung may mangyari sa kanila, di ikaw pa tong nasisi. So, gusto mo ba yun? hayaan mo na lang kasi na kahit paano panindigan ng gobyerno minsan na umalalay sa mga bawat pamilyang Pilipino. At saka, anong pakialam natin kung iinom nila o isusugal nila yung pera? Sa kanila yung binigay eh. Buhay nila, wala natin pakialaman. Yung pakialaman na lang natin kung anong hinaharap natin, yung buhay na lang natin. Yun lang. Ako, hindi naman ako nanggagalaiti dahil sa sinabi mo. Gusto ko lang magsalita about doon. Nandun na tayo, nagiinom sila, nagsusugal ka. Pera naman nila yun. Sabihin natin pera nga ng purpose nga yun. Pero bahala na sila kung paano nila spend yung pera na yun. Buhay nila yan eh. Sino ba ang mawawalan ng pambili ng pagkain kung mauubos nila sa sugal or sa inom? Hindi naman ikaw, hindi naman ako, sila naman yun. So kung magugutom sila, bakit bibigyan mo ba sila ng pambili ng bigas? Hindi naman eh. So kung wala ka rin naman maiaambag, huwag ka na lang magsalita. Ganun lang yun. Sabihin na natin may ambag ka kasi OFW ka. Pero, hindi nga kami nagsasalita na mas malaki yung namin sa bangko eh, hindi sa revenue eh. Sa remittance mo magkano ba yung naambag mo bilang OFW? Di ba? Hindi lang ikaw, kumbaga hindi lang ikaw nag-iisang OFW, marami kami. Marami tayo. Kaso, ikaw na nag-iisa, kumakalait ka kasi ng kapwa mo din Pilipino, akala mo ikaw na yung nagpapalamon. Ambag mo yun, pero hindi ibig sabihin, ikaw na yung nagpalamon. Kumbaga, ang pangit kasi na lagi mong ginagamit sa content mo yung mga member ng purpose na ano ka pa nila. Kumbaga, yun na nga lang yung trabaho ng gobyerno, yung malalay eh. Kontrahin mo pa? Kukontrahin mo pa. Alam nga naman yung mga buhayang, mga kurap sa gobyerno yung makikinabang lang. Diba? Kasi gumawa ako ng video ngayon kasi meron nag-message sa akin. Kasi 'di ba nag-comment ako sa post mo or hindi naman kita pinapangalanan pero alam mo na yan, nag-comment ako dun sa post mo. May mga nag-comment sa akin na may nag-message sa akin. Oo nga, parang agree sila sa sinasabi ko. So parang nasasaktan. Na-agree talaga yung nasasaktan din sila sa mga sinasabi mo. So kung may problema ka man, family matters man na problema nyo or something dahil apektado ka, basta hindi nakasali sa... Kung hindi kasali yun sa purpose, hindi. Ibahin mo yung pamilya mo. Kung may problema ka sa pamilya mo, may away kayo, ibahin mo yung ibang tao. Patamaan mo yung tao na may galit ka doon. Pangalanan mo, hindi yung nangdadamay ka pa, ilalahatin mo, hindi. Tsaka, hindi naman nanghihingin ang pang-inom sa'yo at pang-sugal yung mga yan. Sa gobyerno naman yun na buong kalahatan. At saka sabi mo, di ba, ang inang tong langong na to. Bakat? Bullshit talaga to.
So, nakakatawa lang kasi yung mga ganong post, no? Yung hindi naman tayo makakatulong din sa kapwa ating Pilipino. Iba yung tulong na sinasabi mo na may tax sa'yo. Iba yun. Iba naman sinasabi ko na... Remittance revenue. Oo, iba naman sinasabi ko na tulong. Yung parang hindi tayo makakatulong para sa ika-unlad pa ng Pilipinas, manahimik na lang tayo. Eh, parang magbibigay ka lang ng stress sa mga nagtatanggap ng purpose eh. Ako nawalan ako ng trabaho ngayon kasi nag-resign ako. Pumunta ako dito sa OWA. Humingi ako ng tulong. Sabi ko kung anong maibibigay nilang tulong sa akin. Kasi may binibigay ditong tulong para sa mga nawalan ng trabaho, $200. So, malaking bagay yun sa atin, di ba? $200 yun eh. Nag-try ako kasi nga, baka makakuha ako. So, ang sabi sa akin doon, hindi ako makakakuha ng tulong ngayon kasi para lang yun sa mga tinanggal. Eh ako kasi hindi ako tinanggal, kusa akong nag-resign. So sabi ko, sige, okay lang, tanggap ko naman yun. Kasi nga, ako naman din ang may kasalanan kasi bakit? Nag-resign ako eh. So ako, okay lang, thankful pa rin ako kasi yung slot na para sa akin is naibigay sa iba pa na mas nangangailangan. Kailangan ko din, oo, pero kasalanan ko eh, nag-resign ako eh. Yun lang. Saka limitado lang. Limitado lang kasi yung tulong ng gobyerno. Siyempre, kurakot din. Ganun. Unfair nga na, ma'am. Kasi kailangan din na yan. Di ba? Hindi ka nakakuha. Pasalamat lang tayo na hindi na tayo nakakaranas ngayon na pumila pa sa ayuda. Katulad sa Pilipinas, na hindi nakakaranas yung pamilya mo ng gutom kasi nga nasa ibang bansa ka, may trabaho ka. At saka wag mong isisisi sa mga tao kung anong kinakain mo ngayon kasi choice mo yun. Choice natin kumain ng, ako nga choice kong kumain ng saging eh. Pero mahal ang kilo nito dito. Alam mo kung magkano ang kilo dito? 225 to 250 ang kilo nito. Pesos. So choice kong kumain nito kasi nagki-crave ako eh. So kung ano man kinakain mo yan, siguro cravings mo yan, hindi yung isisisi mo doon sa mga nakatanggap ng purpose. No? So ayun lang, enjoy naman ako sa kinakain ko. Nabusog naman ako habang nag-uusap kami about sa purpose na yan. So ayun lang. No hate, no? Just love. love. Kasi ako ang comment ko diyan. Yung purpose kasi o kaya tulong ng gobyerno. Talaga naman karapatan din talaga ng mga mahihirap din kasi yan. Kasi para makasabay para maging balanse yung ekonomiya ng Pinas dahil hindi naman lahat nabibiyayaan ng magandang trabaho eh. O nagtatrabaho at nagsusumikap pero hindi lahat kahit anong sumikap ganun pa rin ang sahod. Dahil sa taas ng taxes natin diyan, may VAT pa. May maliban sa tax, may VAT pa tayo. 'Di ba? Kaya kung yung mga purpose na tantanan natin 'yan kasi hindi mo natin sila masisisi kung kailan, kung ako naman, kung eligible ako na mabigyan ng purpose, why not? Kahit may trabaho ako. Kaso, pero hindi naman ako eligible eh, kasi nga, maganda naman ang sahod ko eh. Ibigyan na lang natin sa mga pamilyang Pilipino na hindi sasapat yung kinikita sa araw-araw. At umaalalay na lang gobyerno. Yan na nga lang ang ginagawa ng gobyerno oh, na kahit paano eh, nakakatulong sa kapwa natin mahihirap. Eh, porket OFW ka, tapos nagpapadala ka na ng remittance mo, may remittance revenue ka every year, hindi naman ikaw mag-isa ang, ang OFW, marami tayo. Hindi naman kailangan i-criticize mo, ihusgahan mo yung mga tumatanggap ng purpose kasi wala tayo sa sitwasyon nila. May choice ka naman eh. Pwede ka namang umuwi, magpa-member ka ng purpose. Tignan natin. Kasi mas mabuti nang nagbibigay ka kaysa sa nahingi ka. Wala ka sa posisyon nila eh. Kung may Much choice better to naman, give than to receive. Yan ang ko. Kasi kung based on my situation naman kasi, nung panahonan ni Digong, talagang nakinabang din ako sa tulong ng government sa panahon ni Digong yun. Na nung pinasara nila ang Boracay, may choice ba ang mga tao noon na mawalan ng trabaho? 'Di ba? Pero nakatikim ako ng 4,000 a month kahit hindi ako profiling wala ako sa hotel, Wala naman siya sinabi about sa mga president. Ang sasabi niya purpose lang. Ayun nga, kumbaga ang purpose kasi NGOs ng gobyerno 'yan para sumuporta sa mga walang ikasarang, kumbaga walang kakayahan para ma-afford yung... Hindi ba masarap sa pakiramdam mo na nagbibigay ka ng tulong kasi nga sabi mo malaki yung tax natin OFW. Di ba mas masarap yung
nagbibigay ka kaysa receive ka ng receive. Kasi tayo, OFW tayo, kumbaga, malaki nga yung revenue natin, di ba? So, mas masarap magbigay kaysa mag-receive. Natandaan mo? Hindi nga nagsasalita yung mga nasa US, mga nasa Canada na OFW, mga manumbat-numbat sa mga upor-piece na yan eh. Limit nga lang eh. Tahimik nga lang eh. Tapos, ikaw kung makalait ka naman ng purpose member, akala mo ipalamunin mo na yung taga-purpose, ano ba naman yung 500 a month na yan or Bawa sa isang bata. sa isang bata eh. Alalay lang yun, pambaon-baon. Kulang pa nga, ang mahal ng gastusin ngayon. Kung alam mo lang ang mahal ng bilihin sa Pilipinas ngayon, asin nga, mahal na. Mahal na. Kaya, bago tayo magyabang, Sipin natin, maramdaman ng kapwa natin. At saka, kuduhin mo muna may pagmamayabang ka naman. Hindi yung parumaktol ka. Kasi, hindi naman na nila kasalanan, nag-ulam ka ng gulay. Ikaw bumili niyan. So, saan naman ang purpose? Kumain ako ng bagoong at saging? Hindi. Eh, Gusto ko. ang magsasaka, bumili ng lechon manok, galit na galit ka. Di ba? Mga ganun. Kaya mo na may karapatan naman kumain naman ng masarap-sarap yung tao. Choice mo yan eh. Kahit pambili ng alak, kasi alam naman na kung mahirap na nga eh, magpapakahirap pa sa buhay. Siyempre, iinom na ng alak, mag-happy-happy din minsan. Anong bang ibig sabihin? Porky but purpose, hindi na pwede uminom ng alak? Sad naman ang life. Kung ikaw, bitter ka at sad ang life mo, wag mo naman idadama yung mga Pilipino na purpose. Kasi malungkot nga yan eh. Kaya nga umiinom yan kasi malungkot. Hindi naman lahat is malungkot. Yung iba talaga, gusto lang uminom kasi hindi makatulog, stress, gano'n. Yung iba kasi, pang paano lang yun, parang pag may okasyon ba, so pag may okasyon, pag purpose pala yung, member pala ng purpose, tapos may party, hindi na pala pwede yung uminom. Alam ba, may handaan, hindi na pala pwede uminom yung purpose na yun. Kasi purpose member. Minsan kasi yung bunganga natin, huwag tayong aw-aw ng aw-aw kung wala din namang sense, no? Kung nakakasakit lang tayo ng damdamin ng kapwa natin, huwag na tayo magsalita. Ang ginagamit dapat natin dito, oh. Kung walang laman yan, kumain ka ng star margarine. At saka puso. Kunting puso naman. Kung wala din hindi kami katalinuhan, no? Pero may damdamin din kami na nasasaktan din kami sa kakapwa nating Pilipino na nagtatanggap ng purpose na pagsabihan natin ng ganyan. Eh, Pilipina ka dun, di ba? Pero pag ikaw magsalita sa kanila, parang hindi ka Pilipina. Ano ka? Korean? Hindi mo naman pera lang yan, no? Hindi naman pera ng gobyerno yan. Pera ng taong bayan yan. Pang-alalay sa mga hindi makasabay. Tsaka, Sa huwag natin gawin mataas na content yung mga bilihin. ganyan. Naku. Kunting respeto Respeto naman naman. sa mga pobre. Dahil minsan naging pobre ka rin naman. Hindi ka naman mag-a-apply ng Abroad. kuskus abroad sa ibang bansa kung hindi ka pobre. Pobre ka din naman. Tulad sa amin, pobre din kami, kaya nga kami andito sa Middle East eh. Kasi nga, ito na nga eh. Kaya nga kami nag-abroad kasi mahirap sa Pilipinas. At saka kung isipin ko kung sa Pilipinas ako magkaka-purpose ako, oo, thank you ako kasi halimbawa, member ako ng purpose, makakatanggap ako ng sinasabi mong 8K. Pero ang alam ko sa purpose, may anak na 3, 4 ang member sa purpose, ang tinatanggap lang is 4,000 mahigit lang. 'Di ba? In just 2 months. Isipin mo 'yun. So, thankful pa rin ako kasi andito ako sa ibang bansa. Kasi yung natatanggap ng purpose is times 7 sa atin, times 6, 'di ba? Sobra pa. So, yun na lang isipin mo na mas thankful na lang tayo dito kasi kahit papaano kakain natin yung gusto natin. Nakakagala tayo na ipapadala natin sa mga anak natin at pamilya natin yung pera para sa pangangailangan nila. Ganyan lang isipin natin, hindi yung ang daming pang sinasabi. At saka, wag kang bias. Kung sinong nag-comment doon sa post mo, wag kang mag-reply lang doon sa nag-agree sa post mo. Paano naman yung disagree? Respetuhin mo naman. Kung wala kang respeto sa sarili mo, respetuhin mo yung ibang tao. Ganun lang yun. Maging sensitive ka sa nararamdaman ng ibang tao. Be sensitive. Kasi be sensitive dahil siguraduhin mong hindi ka yumapak sa lusak kung magkapagsalita ka, kung parang hindi ka umapak sa putik ng kalabaw. Hindi ka ba nakapag-ulam ng asin? Kami oo eh. Diba? Kaya nga andito kami sa abroad para hindi na maranasan ng mga anak natin ng pamilya ng kumain pa ng asin. Pero choice pa rin namin yun. Kung gusto kong kumain ng asin ng ulam, kung gusto pa rin nilang kumain ng asin yung ulam, choice nila yun. So bakit kailangan mo isisisi sa kanila, ay kumain ako dito ngayon ng ginamos kasi
Doon kasi yung mga nagpakasasa sa remittance revenue namin at tax namin sa Pilipinas, panay lak-lak lang, hayahay lang sa buhay. Purpose. Hindi, uy. Kung alam mo lang ngayon, ang buhay sa Pilipinas, napakahirap, ang mahal ng bilihin. Sobrang mahal ng bilihin. So, ang sinasabi mo na 8K na tinatanggap ng purpose na yan, hindi yan sasapat sa isang buwan. Hindi ba ang tatanggap sa purpose? Hindi depende nga yan sa bata, kung ilang taon or high school ba, elementary. Hindi ko alam kasi hindi ako nakatanggap ng purpose eh. Hindi ako nagagalitin nga, hindi ako nakatanggap ng purpose. Ang alam ko hanggang 4,000 lang yan. Depende nga sa nag-aaral. So, walang pakialam kung magkano man natatanggap nila, no? Kanila yun. Hindi nga ako nanggagalaiti, na hindi ako nakatikim ng ayuda ng gobyerno. Isipin mo, nawalan ako ng trabaho sa Boracay, hindi ako nakatikim ng pera ng gobyerno. Kaya ako nakakuha ako. Nakatikim naman pala ako noon, pero yung nagtinda-tinda ako, isipin mo ha, sa hirap ng buhay sa Pilipinas, nagtinda-tinda ako ng mga fishbowl, mga kung ano. So nakita yun, siguro, may nakakita sa barangay na nagtitinda ako ng mga ganun. So nabigyan ako ng 8,000, pero sa 8,000 na yan, ang grabe ang hirap namin sa pila niyan. Ilang beses kami nagpabalik-balik, 4, 5, may meeting pa yan. So hindi madali ang pera. So kung para sa'yo madaling humusga, sa kanila hindi madali yung pera kitain or yung sinasabi mong purpose. Oh, Diyos ko Lord, ang punti lang ng Tsaka- 8K. Tsaka kung makapagsalita ka naman, parang wala namang pride yung tao porket nahingi sa purpose. Offer ng gobyerno yun eh. Hindi naman sa'yo. Yung obligasyon ng gobyerno yan. Umalalay lang. Hindi naman porket nagpo-purpose, palamunin na ng gobyerno. Huwag naman ganun. Alalay ng gobyerno yun kasi trabaho ng gobyerno yun. Dahil sa sobrang tax ng gobyerno, mababa magpasahod ang mga negosyante. Kaya ang mga pobreng mga manggagawa, hindi sasapat ang sinasahod. Kaya andyan si purpose. Binabalik lang nila sa mga mahihirap nating mga kababayan dahil sa mababang pasahod dahil nga sa tax na yan at saka sa VAT. Lugi-lugi nga naman, di ba? Baka kung ikaw businessman. Kaya binabalik lang ng gobyerno yung mga purpose na yung mga NGOs na yan, na mga ayuda na yan sa mga mamamayan. Huwag mong latit-laitin yung mga purpose. So, ayun lamang no, yung masasabi namin, yung opinion namin about sa purpose. Opinion namin to. So, may freedom of speech naman tayo, no? So, kung anong masasabi nyo, pwede kayo mag-comment down below. So, ano masasabi mo? Wag lang magmurahan sa comment. So, Freedom of speech lang to. So, ayun lamang, no? So, bye-bye. No hate, just love, love, love. Bye-bye.